Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Mga kapatid, muli ay ating inaalala at sinasariwa ang birthday, ang kaarawan ng ating minamahal na si Dr. Ernesto, yung siya'y sinilang sa mundong ito 90 years ago. 1933. Ngayon ay 2023. So, supposed to be 90 years old siya ngayon. Kaya lang, hanggang doon na lang yung buhay niya, 5 years ago, siya ay biniyayaan ng Diyos ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ngayon, inaalala natin ang buhay niya, lalo na sa mga nakakakilala na kasama sa kanya, noong siya ay nabubuhay pa sa mundong ito, na naging biyaya o pagpapala siya sa inyo. Amen? Amen. So mga kapatid, upang maging maapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ginaganap namin ang pagunita namin sa 90 years old o 90 years old na kaarawan ni Dr. Ernesto. Hiniling namin siya yung paggamitin ng pagpapalang nag-uumapaw at mapati siya'y makatambal ng tanang mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino man may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyang masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Sabik nating hinihintay na tugunin niya ring dasal. Sa gitna hinihintay na tugunin niya rin dasal. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumatagpoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa sabik namin hinihintay na tutunin niya
dasal. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa Panginoon mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon, Saglit naming hinihintay na tugunin niya ang dasal. magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, ang kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon, Saglit naming hinihintay na tugunin niya rin dasal. Magsipay tayong lahat. Aleluya, aleluya. Ang kalooban ng Diyos Ama ay huwag kayo pabayang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At tumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhay sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhay sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So magsipo ang lahat. So si Doc, ang tawag ba natin sa kanya? Ano ba nickname niya? Ernie. Ernie. O, si Doc Ernie. Ang tawag natin sa kanya ngayon ay pinaalala natin yung kanyang birthday dito sa mundong ito. So 90 years ago, isinilang siya at lumaki, tumanda, namatay, o sumakabilang buhay, at naniwala tayo, ngayon nasa langit siya. At magandang pagnilayan din po natin, no, yung buhay na ipinakita sa atin ni Doc Ernie. At anong klaseng buhay yon? Kasi alam niyo po, no, yung ating buhay, yan ay bigay ng Diyos. Sabi ko nga sa homily ko kahapon, di ba, tayo nangangarap tayo ng isang maayos, maganda, masaya, mapayapang buhay. Sigurado ko po yun, nung mula bata kayo, di ba, yun na yung pangarap nyo, maganda, maayos na buhay. Ngayon ang tanong, naging masaya ba? Maayos at maganda ang buhay nyo? Yes, amen? Amen. At bakit? Kasi inalagaan nyo ang inyong buhay at inayo nyo ang inyong buhay ayon sa turo ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Diyos, at yung ating buhay, alam po natin, no, dapat tayo inilalaan natin at inaalay din natin sa Diyos. At doon nagkakaroon ng kahulugan yung buhay natin. At kung babalikan natin yung buhay ni Doc Ernie, talagang sa simbahan pa lang po, no, talagang very committed siya. No, wala tayong masasabi. So, nung dumating ako dito, nung ako ay na-assign noong November 16, 2000, naalala niyo pa ba ako? Payat pa ako noon. No? So, kaya nakakain ako nung birthday niya, noong November 20, 2000, no, year 2000. Na-assign po ako dito at halos 3 buwan po ako, kaya nasaksihan ko kung gaano ka-aktibo si Doc Ernie, no, sa ating sa inyong parokya. Talagang andyan lagi yun, no? Sabat, Linggo, pag kailangan ni Father Rodney, andyan siya upang tulungan si Father Rodney, lalo na sa pamamahala ng ating parokya. At lay minister din siya, diba po? At sigurado ko, madami ding nagawang kabutihan niya sa inyo. Dahil kung wala, wala din kayo dito. Ayan, diba? Maganda alalahanin kasi kayo yung mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ipinakita sa inyo ni Doc Ernie. At gayon din sa kanyang pamilya. No, sabi ko nga yung homily ko kahapon, nangangarap tayo at dumating yung point, sigurado,
Yung mag-asawa, yung mami mo, saka si Doc Ernie, sinabi nila, mission accomplished. Bakit? Kasi yung mga anak nila, napatapos nilang lahat. No? Tapos kayo lahat, at may maayos na trabaho, may maayos na buhay. Yun ba yung sasabihin nating mission accomplished? Kayo ba, mission accomplished na? Kung hindi kayo makasagot, hindi pa. May isang pangako pa dapat tayo na talagang hinahangad. Ano yun? Ang marating natin ang langit. Kaya pag natupad yun na yung pangarap nyo dito sa lupa, isang pangarap pa dapat ang hinahangad nyo, ang marating sa langit. At alam ko kayo na nagpapakabuti pa rin sa kabila na nakagraduate na kayo sa pag-aalaga ng inyong anak o may apo pang inaalagaan. Nakagraduate na kayo sa paghahanap buhay o naghahanap buhay pa rin kayo. Sana retired na kayo at hindi retired din. Okay? So, retired. No? Ay ibig sabihin, talagang ang buhay natin sa mundong ito tumatakbo. No? Kayo ay malapit na sa pintuan ng langit. Ayan, di ba? Ganun na yung pupuntahan talaga natin eh. Ganun na yun eh. Wala tayong magagawa talaga. Kaya lang ang maganda, may pupuntahan tayong langit. Kaya nga lagi natin tinatanong yung buhay natin, ano ba kahulugan ng buhay ko? Sisilang ako dito, mamatay. Hindi. Ang kahulugan ng buhay natin, sabi nga sa unang pagbasa, yung pagmamahal ng Diyos, pinapakita natin sa ating kapwa. Kaya kapag nagmahal tayo katulad ni Doc Erling, minahal niya kanyang asawa, minahal niya kanyang mga anak, talaga nagsakripisyo, kinalimutan yung sarili, para mabigyan ng buhay, pagmagandang buhay, ang kanyang pamilya. Gayon din, minahal niya ang simbahan na itinatag ni Kristo, naglingkod siya dyan. Talagang kitang-kita po natin yung kanyang commitment. At ngayon, alam po natin, ay kasama niya ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, sa kaya ng ating Panginoon doon sa langit. Kaya panatag yung loob natin. Kaya tayo nagpapamisa ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa mahabang panahon na nakasama natin si Doc Erling. Tayo po ay nakaranas din ng pagmamahal, kabutihan at awa ng Diyos. Kaya yan din yung ipakita ninyo, no? Sa inyong mga kapwa, sa inyong pamilya. Dahil dadating ang panahon, yung mga anak nyo, baka imbitahan din ako dito magmisa pag nandito na kayo. Ayan, may masasabi ako sa pamilya ko. Ayan. Kaya, pag kayo magpapasaway, iba kasi baka kung umidad ka, nagpapasaway, no? Dapat talaga, magpapasensya na kayo, yung mga anak nyo, kahit may mga pagkukulang, mamahalin nyo pa rin, mga apo nyo, mga kapitbahay nyo, kahit kaaway nyo, mahalin nyo, hindi naman, no? Mga kapitbahay nyo, minamahal nyo. At dito, sa simbahan, sa parokya ng St. Michael, nandiyan pa rin kayo, nagsiserve sa ating Panginoon. Wag po kayong hilito mag-serve. Diba? Kahit sino yung parish priest, magsiserve pa rin kayo. Yan yung, kumbaga, mission nyo pa rin, na hindi pa tayo mission accomplished hanggat hindi natin nakarating ang langit. May mission tayo. Kaya buhay pa rin tayo. May pinagkakatiwalang mission pa rin ang Panginoon sa inyo. Kaya yung buhay nyo gamitin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ialay natin ang ating buhay sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. At tayo mga kapatid ay pagpapalain ng Diyos at pati yung mga nakakasama natin sa ating pong paglilingkod at sa ating pamilya, nagiging biyaya o pagpapala tayo sa kanila. Amen? Amen. Kaya hindi kayo makakalimutan ng mga taong ginawa niyong kabutihan, lalo na yung pamilya mo. Kaya kapag namatay tayo, mayroong dadalaw sa inyo sa sementeryo. At kapag nasa langit na kayo, makikita yung dumadalaw, ay, yung mga anak ko, yung mga kaibigan ko, talaga hindi ako nakalimutan, di ba? Sigurado si Doc Erling, nakikita tayo ngayon. Ito yung mga tagapagdasal ko, ayan. Sila nagdadasal sa akin. At ngayon, pinagdadasal ko din sila, hinintay ko na kayo sa langit, sabi ni Doc Erling. Hindi lang kayo, pati tayo. Hindi lang kayo, pati tayong lahat. No? Kaya iba yung pakiramdam, no? Yung talagang may kahulugan yung buhay mo. Kasi ginagawa mo yung tama, yung mabuti, kung ano yung kalooban ng Diyos, at hindi ka natatakot mamatay, dahil alam mo, may buhay pa rin sa kabila. At naniniwala tayo sa dami ng kabutihan na ginawa ni Doc
Eonie sa kanyang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kanyang pamilya at sa inyo, hindi siya pababayaan ng Diyos. At ito nga yung ating sinasabi ngayon, Doc Eonie, salamat po. Hindi ka namin makakalimutan, napakabuti mo sa amin. At nawa, kami din, maging inspirasyon namin ikaw, na patuloy kaming maging mabuti sa aming kapwa, sa aming pamilya, patuloy kaming maglingkod sa parokya ng St. Michael. Ano man ang mangyari, may krus man kami sa buhay, may pinagdadaanang mabigat na pagsubok, nandyan pa rin kami susunod at maglilingkod sa Panginoon. Katulad mo, Doc Eonie. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Ama, ang Diyos ng mga buhay, para kay Doc Ernesto at sa lahat ng mga yumao, ating ipahayag. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Ulitin natin. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang isalang-alang ng Diyos, hindi lamang ang mga kasalanan ni Ernesto dala ng kanyang kahinaan, kundi ang kanyang mga kabutihan at hangarin ng katapatan sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang yumaong si Ernesto na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay nang siya ay binyagan, ay pagkalooban ng palagi ang pakikipamuhay sa piling ng mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang mga mabubuting halimbawa ng yumao nating kapatid, kamag-anak, kaibigan, at tagapagtangkilik ay magpalakas ng loob natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang tanggapin natin ang buhay at kamatayan bilang biyaya ng Diyos, bilang paghahandog sa kapwa at bilang punla ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga yumao, mga biktima ng trahedya ng kalikasan at bunga ng kapabayaan ng tao, mga biktima ng pagmamalupit ng kapwa at digmaan, ay pagkaloob ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang kaloob mo sa amin ay kaganapan ng buhay. Ipagkaloob mo sa aming kapatid na yumao, ang ligaya ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsipo ang lahat, ayusin natin ang awit sa pag-aaral. Jesus, ang ginapay
Salong walang hanggan. Pagsasalong walang hanggan. Pagsitayong lahat, manalangin tayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa at pakanabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ipadama mong ikaw ay kapiling namin sa aming pagdalangin para kay Doc Ernesto, ngayong pinag-ukulan namin ang pagunita ng kanyang kaarawan dito sa lupa upang ang paghahain namin ng pabuhay sa ikapagpapatawad ng kasalanan ay magpagindapat na siya ay makatambal ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos ang iyong mga kinukup sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiyao at pumanaw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pabuhay sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. pinagpala ng Rito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa itaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Papa, Ruperto na aming Obispo, Noli na katuwang na Obispo, Tanang Kaparian at lahat kaming nandirito na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Alalahanin mo si Doc Ernesto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may paghiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin at tuhaw sa atin ng ating Panginoon Hesukristo, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat Wala ng kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kapayapaan po sa inyong lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mapapalad tayong tumatanggap at sumusunod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. 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 Katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa iyong pagtanggap sa mga panalangin at paghain namin para kay Doc Ernesto, kami ay humihiling na ang bahid ng pagkakasalang sa kanya'y nanatili ay paamo ng awang patawarin para ganap na mapawi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng mapagmahal at mahabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. So mga kapatid, si Doc Ernie ay yumaon na, 5 taon na nakakalipas at ngayon ginugunitan natin ang kanyang kaarawan dito sa lupa at alam natin namamahinga na siya sa kapayapaan ng Panginoong Hesus, taglay ang matibay na pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. At gayon din, tayo din nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayong pagkakataon na makilala natin si Doc Ernie, lalo na sa kanyang pamilya, na maranasan niya yung pagmamahal ng Diyos na ipinakita ni Doc Ernie sa kanyang pamilya, sa kanyang makamag-anak at kaibigan, at kasama naglilingkod sa simbahan. At alam natin na siya ay nasa piling na ng Panginoon. At ngayon, yumaon na siya, alam natin tinatanggap siya ng Panginoon sa piging ng anak ng ating Panginoon, sa mga anak ng Diyos sa kabilang buhay. Kasama ng mga banal, tatamasahin nawa niya ang pinangakong buhay na walang hanggan. Kaya patuloy din natin idalangin ang ating sarili na masundan natin ang buhay ng paglilingkod at pagsunod sa utos ng Diyos ni Doc Ernie, naway maging inspirasyon natin siya. Salamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo kay Doc Ernie, Panginoon, nung siya'y nabubuhay pa ang kasama namin. Ang mga biyayang iyon ay nagpapatunay na yung paglingap at ng buklod ng aming pagkakaisa kay Jesus na iyong anak. Kaya ngayon, pinagkakatiwala namin si Doc Ernie ay napapayapa ng kanyang kaluluwa. Hiniling namin to sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Eternal rest, grant unto him, O Lord. And let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. May the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen.